limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Ano na oras sa kabarangay, may na nakita 5 minutos na. Ang nagalabay alas 8. Good morning. Mapay nga aga, welcome haton taramdan na good morning Eastern Visayas pan Huwebes, Abril 16 nga edisyon. At ipen pumida ito na iyo kahampang kapag natin din Master Control Engineer RV De Dios, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, pinagyuton supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre inuupdan kita hanaton ng mga ka-PCO para maging kumpleto ito na ito na pagpahamtanghin na mga balita, impormasyon. Good morning, maupay nga aga, Charmaine Pirito na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Sugadman, Aljon Malot, di na naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod, Southern Leyte, maupay nga aga hayo dida. PIA Southern Leyte, Sir Bong Pidalino, good morning. DYDC-FM, Micaela Gongora, maupay nga aga. At syempre aton gihapon i-welcome aton na mga tigpamati, magalain-lain nga stasyon, lugar din ato na rehiyon, maupay nga aga. Mga ka-livestream, good morning. Kompletos Ricardos kita para naman maipahat ato na mga notisya, bugos nga rehiyon 8. Pariho ba ito na panahon na magalain-lain nga lugar kay didihaamon na yan ang mga oras. Naabot nahin 32 degrees Celsius ito ang heat index. So kinahanglan na pagandaman maghirot kita samtang magawas pagdarahin na mga panangga kapaso. Kakulupad to na heat index sa dinihaamon na syudad ito na Borongan. Na pa-forecast na pag-asa 39 degrees Celsius. So yan na, kumusta natin at na iba-iba nga lugar din aton na rehiyon na siyaahan unahon naton anay at na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Mapay nga morning, Charmaine Pirito Balves. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visaya. Morning, Eastern. Yes, damang salamat Ate Pen Pumida and good morning sa bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning. Good morning liwat sa aton sister station sa Radyo Pilipinas Sugod, pinagikan Kuya Aljon Malot and sa bugos nga pwersa sa pagpanguna naman ni SM Dindo Alaras. Good morning sa aton partners sa Academe, tikang sa Visayas State University, DYDC-FM, kan Ate Mikay Gongora and sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Dr. Cristina Gabrilio. And good morning sa aton partner, igka si PCO, tikang sa PIA Southern Leyte, pinagikan Sir Bong Pidalino and sa bugos nga pwersa sa pagpanguna naman ni Regional Head Rian Arento. Yan dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinar Navalon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Pirito Balvas. Updates ang kamutangan sa panahon dinhi sa syudad sang Calbayog. So far Ate Pen, yan ang mga pangurason. Diri pa mapaso. Partly cloud and amon kondisyon sa among kalangitan dinhi
Ang among temperatura sa 28 degrees Celsius feels like 31 degrees Celsius. Pinakahamubo sa 22 degrees, pinakahitaas sa 33 degrees Celsius. So expected gihapon nga around noon in magtataas an aton temperatura sa 33 degrees Celsius. So sa aton mga magkakagawas diri gihapon king kakalimtan pahinumdum sa iyong magkakagawas nga niin diri malimot pagdarasan proteksyon kontra sa init san panahon para naton malikyan ini nga mga heat related illnesses sugad man and heat exhaustion sugad man permi gihapon kita magbalon permi kita magbalon sa tubig. Update naman sa naman pagtaga tubig dinhi sa syudad sang Calbayog. Sa pagkainaan an amon water sources dinhi sa Calbayog. Sa Calbayog Water Company Incorporated nakaka-experience in paghamubo sa level sa tubig sugad man reduced flow rates kumpara sa naglabay nga mga bulan. Ngan ang mga concessionaires posible maka-experience low water pressure especially kung kamo inadto sa tay-aw nga mga lulugar or tag-as nga mga lulugar. Padan naman ang pag-monitor sa Calbayog Water sa nasabing sitwasyon ngan pagpatuman kinahanglanon nga mga pitad para maintain ang water distribution. So sa aton mga concessionaires diri gihapon ginabisuhan kamo nga magtirok san tubig kay kun magkusog an abid para may dagita in magamit sini nga may kita magamit nga tubig. Update naman sa pagtaga kuryente sa Melco 1. Nagpalusad pala sin Power Rate Advisory and buhatan kundiin ginkakalipay igpahibaros sa mga MCOs nga naghamubo ang taripa san kuryente para yan bulan Abril. Ikang sa 14.4146 per kilowatt hour sa naglabay bulan Marso, naghamubo ada na yan sa 12.9378 per kilowatt hour o may ada paghamubo sa 1.4768 per kilowatt hour. So lampas 1 peso. Bisan pa man may ada pagsaka sa transmission charge, anda ko nga hinungdan san paghamubo mao ang generation charge digang sa 7.7366 per kilowatt hour san naglabay bulan Marso ngadto sa 6.3497 per kilowatt hour yan bulan Abril nga mao ang nagdara san overall nga pagbarato san kuryente para yan na nga bulan. Ngayon para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, 47 nga mga panimalay sa Danau 2 makakabenepisyo sa bag-o nga sanitation project sa LGU Calbayog ng Rotary Club of Calbayog. 100,000 pesos nga kantidad sa mga kagamitan pagpangisda gin-turnover sa asosasyon sa San Jose, Northern Samar. Ng 288 nga estudyante sa Northwest Samar State University nakakarawat cash for training stipend. Initanan ato nagdedetalye sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Charmaine. Oras nga 13 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Katuunta naman ang aton isa pang sister station, RP Sogod Southern Leyte. Nag-witness Kuya Aljon, tama ba ako? Dida naman hadton pagbisita na aton Pangulo Tacloban. Aljon Malot, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Pen, good morning. Maupay nga aga, diha kanimo og ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Likewise, sa lain pa nato nga sister station,
ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog diin para sa karon nga adlaw. Ato nga makauban, good morning Ate Charmaine. And ingon man sa ato nga mga higala diha sa DYOG Kalbayog. Likewise kang Sir Bong Pedalino, Sir Bong, majong buntag, no? Ang ato nga kaubanan diha sa Philippine Information Agency, partikular sa Southern Leyte Provincial Information Office. Mayong buntag, Sir Bong, and ingon man sa ato nga mga higala diha sa Dakbayan. Sa ato nga kaubanan usab sa Akadim diha sa Visayas State University, Mikay, mayong buntag diha kanimo og ingon man sa ato nga mga kaubanan no diha sa DYDC og sa kinatibukan nga Visayas State University kinsang busy na no para sa umaabot nga anibersaryo kay mura og month long ang celebration ining anibersaryo sa VSU. Sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw, maparadyo man o sa ato nga Facebook Live, mayong buntag kaninyo nga tanan. Unahon nato Ate Pen ang update sa panahon diri sa probinsya sa Southern Leyte, partikular sa Sugod Bay area, no? Kasamtangan gyud nga nagpakita siyang kahayag si haring adlaw. In fact, nagsugod-sugod na no ang kainit sa ato nga panahon. So ato nga pahinumdom sa mga kaigsunan nga adunay lakaw gawas sa ilang nga panimalay, dili malimot sa pagdala no sa inyong nga mga proteksyon, payong, kalo, and magpabiling hydrated no, magdala sa inyong nga mga tumbler o uban pa nga mga sudlanan ninyong tubig aron lamang gid masiguro nato nga hydrated ang ato nga panlawas no ug malikay sa nagkadaiya nga mga heat related illnesses. And kagahapon adlaw no, praise God kay init gihapon ang panahon apan makaluya ang kainit Ate Pen sa ato nga pag-cover. Yes, isaksihan nato kagahapon ang kalihukan sa ato nga presidente partikular no didto sa Dakbayan sa Tacloban. Duha ka event Ate Pen, Ate Charmaine, Sir Bong, Ate Mikay ang iyang gitambungan no apil na niya na una sa Leyte High, Leyte National High School diin opisyal nga gilusad ang kining bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair no diin gisalmutan kini sa nagkadaya usab nga mga ahensya sa gobyerno and even adunay mga private agencies no or sectors gihapon nga ni salmot. And uban sa presidente Ate Pen, Ate Charmaine, Sir Bong, Ate Mikay no ning salmot usab ang pipila ka mga kadagkuang opisyal sa ato nga nasudnong gobyerno. Apil na ni ana si Education Secretary Sani Angara, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ning apilosab no si DSWD Secretary Rex Gatchalian, si OWA Administrator PY Kwanan o si CHED Commissioner Chairperson Dr. Shirley Agrupes no. And ang naasoy nga kalihukan tumong niadto ang paghatag og serbisyo no pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa ato nga mga overseas Filipino workers ug ingon man sa mga pamilya no nga ning balik na dinhi sa ato nga nasod sa Pilipinas. So kumbaga usa kini ka mga paningkamot Ate Pen no sa paghatag og kining tabang gihapon ni atong mga returning no nga mga OFWs dinhi sa ato nga nasod sa Pilipinas. Human ni ana aktibo gihapon nga ni salmot or gisaksihan sa ato nga presidente ang mass oath-taking ceremony no sa kapin 2,000 ka mga magtutudlo pagkanindot Ate Pen, Sir Bong, Ate Charmaine, Ate Mikay nga programa no kining ECP, ang Expanded Career Progression Program no nga naghatag og kahigayunan ni adtong mga pipila na ka mga tuig nga nagserbisyo no sa Department of Education nga nagpabiling Teacher 1 no. So pinaagi ni ining ECP program no nga na-implementar tuig 2025 from Teacher 1. Adunay mga stories Ate Pen, Sir Bong, Ate Charmaine, Ate Mikay no nga from Teacher 1 ning progress ngadto sa Teacher 5 no. Pila na ka mga tuig nga nagtudlo, 30 ka tuig, 20 ka tuig na sa Department of Education. Kumbaga gani gipasalig sa ato nga presidente nga wala nay maestra, wala nay magtutudlo nga moretiro nga Teacher 1 gihapon no. Mao kana ang kining pasalig ubos sa iyang administrasyon, and in fact na institutionalized na gihapon kini into balaod. Mao na nga regardless if mag-change ang administration, magpadayon no ang naasoy nga programa. And taliwala sa mga
fake news Ate Pen, no? Sir Bong, Ate Charmaine, Ate Mikay, kabahin sa kining panglawas sa ato nga presidente. O kita mismo makakonfirm nga ligon pagyod, no? Ang ato nga presidente, in fact, pipila ka mga activities kagahapon ang iya nga gisalmutan mga higala, no? Kay lagi atong hunungon ang pagpakalat niya ng mga sayop nga mga impormasyon, no, para lamang muhaom sa atong kaugalingon nga mga narrative mga higala. Samtang update kita sa atong kuryente, adunay pagsaka, no, Sir Bong, musaka ang atong kuryente, Sir Bong, no, taas-taas nga medyo nga bayronon mga higala. Although from 14 pesos and 83 from 14 pesos and 58 centavo pag kami aging buwan sa Marso karong Abril, 14 pesos and 83 no centavos, so mga adunay mga 20 centavo ata no ang pagsaka ni ana mga kaigsunan matud pa sa kining Suleco, no. And matud pa kay aduna kini epekto ng 24 pesos. For example, ang imong consumption is 100 kilowatt hour, no? Adunay kining pagsaka nga 24 pesos and 50 centavos sa imong bayronon, no? And wala man kitay mahimo niya na mga higala, no? Kumbaga ato na lamang is pagdaginot sa ato nga paggamit gyud sa kining ato nga tagsa-tagsa ka mga kuryente. And ato pong i-congratulate ang Suleco, no, kay kagahapon adlaw giablihan ang bag-o nga sub-office, no, dito sa lungsod sa Hinunangan in an effort para gyud mas mapakusgan pa or ingon mapalapdan or mapalambo ang ilang paghatod og serbisyo no ngadto sa mga tag-iya miyembro konsumidores. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Presidente Marcos Jr. gisaksihan ang pagpanumpa sa kapin 2,000 ka bag-ong promote nga magtutudlo sa Rion 8. Storm surge protection seawall sa St. Bernard, Southern Leyte giturn over na. 3,500 ka pamilya sa San Ricardo, Southern Leyte nakadawat og tabang ilawom sa Provincial Food Assistance Program. Og mga solo parents gipailawom sa orientation sa DSWD. Kana mahigalang inyong atangan kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visaya. Morning, Eastern Visaya. Yes, thank you, Aljon Malot. PIA Southern Leyte naman ang aton kadtuon nga nakuhaan hin pinakasyahan nga balita. Sir Bong Pidalino nga syempre nag-aabang kita no hadto niya naman na pa trivia ay yan ang adlaw. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Sir Bong. Majong punta ko sab kanimo diha, Ma'am Pen Yes, Pumida good morning. sa DYS Radyo Pilipinas Bulungan, atong mga kauban sa buhat diha, mga ka-PCO ug sa atong mga tig-paminaw. Ingon man diha sa Radyo Pilipinas sa Calbayog, mayong buntag kang Ma'am Charmaine Pirito Valves, complete sentence. Og sa atong mga kauban sa buhat, mga ka-PCO diha sa mong subyaan sa DYOG Calbayog, ug usab sa akong kaprobinsya ni Manlalaban, Aljon Malot, o sa itong mga kauban sa sugda rin ang tawag na to, Sir Manlalaban. Kay padong naman kita dihan napita. O sa itong mga kauban sa buhat diha sa Radyo Pilipinas, so good. O gingon man sa atong kauban sa akademiya sa Visayas State University, DYDCFM, si Ma'am Micaela Gongora. Good morning nimo diha ma'am ug sa daw mga ka-akadim og sa tanang mga naminaw sa Facebook Live ug ingon man sa traditional nga radio broadcast. Mayong buntag kanatong tanan, atong panghinaot nga anata sa kapiskay sa atong panglawas bisan pa nining panahon diri sa Dakbayan sa Masin. Init gyud. As in init atong panahon, pila na ni kadlaw nga murag way lunga no, mo dag-om lang kadiyot, balik na sa ang kainit busa managang gyud ta pirme. Ilabi natong mga kaigsuonan nato nga naa gyud nagtrabaho sa kadalanan nga di gyud maligayan, maintan gyud sila no. Yahay na lang tag
diskarte kung saan nga malikayanin nato ang umamitigate ang impact sa kainit karong panahon na. Kabahin sa kahimtang kahapsay kalinaw diri sa Dakbayan, generally peaceful, sige gyapon mga kapulisan nato sa ilang mga naandang gimbuhaton. Nadugang ning bandilyo. Matagaron ugo niya, doon ay mga patrol mo paibaw nga dili na lagi ko no pwede mag-inom sa gawas, labi na nang maghukas-hukas. Mayo masabning direktiba o katog yung paminawan lamang no sa may naaumutuman lamang tani ana aron way mga kakulian nga mangitabo lagi kung nasa gawas maghugas-hukas mag-inom-inom mga hubog amo ni makadaot mag-awa jay na noon sa pikas bahin sa atong kurente sa giingon na ni Sir Malot na pag-usbo no pero naibong ko dito istron samba ni Ma'am Balbes ayang report kasi unang report mimenos man ang ila dito nga to rin ni misa ka man pagkanya kong taghaga ato raon niya ng kuy-kuyon nga nung naingon kana ni ana usab gipahibaw usab sa suliko nga katuliging atong mga kaigsuunan buot mo pahimos na ining lifeline expanded lifeline rate nga ngadto naman isa minimum 50 kWh o karon na mo submit nga adlaw adto na sa May nga billing kana mo take effect edithan para malaging mga gimbuhaton aron kana mahipno. So, hopefully, ay katong sa April, nahuman naghapon, o na itong baganing April 14, ang deadline. Ayahay kitang di kumot. Mahay na lang, no? Malibre ng 50, kasi nga na, 50 kWh and below nga bayaran na natos kurente. May saka na ba? Dini sa Suleco. Sometimes, hindi pa sa atong headlines, ano na ta sa atong gamayng trivia, no? Ano na nga phrase, man yung uban na itong kaubanan na yun, nga prosin man. Kami raman si Ma'am P, din nagliok-liok. Amo rag, okay na Okay na, okay. Abinahog na. Okay ra. Abinahog na April Fools po ko dire. So, April Fools Day. April 1 nga, no, may gini, kanusao kasama niya nagsugod. Ang tanang records nagsuggest nga dito dun sa France. Lugin na ni kayo, 1508. Ang taga-France na sila gingon Poisson de Abril. O literally, April's Feast. Hangtod kuno karong panahon na, mamutang gyapon sila isda dili na isda nga tinuod nga isda kanang papel o baka duaan nga isda sa likod sa tao basta matag April 1 mo na ilang pagsaulog sa April Fool's Day. Panas una pig yung mga katuigan sa Middle Ages usang mga tuigan ng Middle Ages diha na ding April Fools kay March 25 man to itong panahon na mag-celebrate sa New Year hangtod na sa April 1 apan pagabalhin sa New Year sa January 1 na pamagyapoy mag-celebrate of April 1, engno na itong mag-celebrate dito sa April 1 nga, kamo mga April Fools mo, April Fools Day. Wa kayo ni Maosos Pilipinas, apan nagyapon tayo mga naghimog, jaga-jaga, no? Kanang mga prank, mga jokes, nailhan yun, mura nag-viral na itong 2024, kining takoyaki shop, muhatag ko sila premium nga 100,000 pesos. Ni bisan kinsang magpatato sa agtang. Kalisod ko na magtato sa agtang. Apan gisaway nig maayo, marketing stunt. Trap no to. Apan titi apo poy anas agtang ka magpatato. Unya na poy mingon suspension of classes, suspension of work sa April 1, wa man ta kadungog na ay poy inana no, karong buwan na. Pero mo epektibo lamang kuno na yung April 1 nga April Fool's Day kung kutubras alas 12 udto. Ambot mo na nga no. Na basta kay mo na di lang mo tuo ka na April Fools nga pamaagi. O karon sa atong headlines, nasampahan nga naduhan na itong headlines, wa man ta malahos last week. Kay di may live coverage sa dito sa araw ng Kagitingan. Bureau of Internal Revenue District 19 nagpasidungog sa mga magbuhis agi og pag-ila sa ilang kakugi pagbinayad gyud og buhis ang lifeblood sa atong gobyerno. Mga motorcab drivers, dili sa Masing City, dagko nang ngisi, amot, napa ba, naibilin pa, napa ba natilok, kay nadawat na nilang tig 5,000 pesos kada usa. Ubos sa cash relief assistance program sa DSWD. Kana, atangan sa itong mga kaigsunan, kay ipabuhagay na to ang hingpit nga detalye, inigbalik sa ikanang bahay ng atong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas! Alright, so thank you na mga salamat Sir Bong Pedalino, PIA Southern Leyte. Uy, 2 minutos na log sa mag-alas antes alas 30 minutos, 8:28. Alright, so nga naman kita ha, DYDZ FM.
Miss Mikay Gongora, maupay morning. Ano ba ito ang latest? VSU Bye-Bye City? Morning, Eastern Visaya. Yes, Ma'am Pen. Good morning. Maupay na aga ingon man sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Purunggan ug sa mga nagpaminaw diha ang dapita. Good morning. Maadjong buntag maupay na aga liwat kan Ma'am Charmaine sa Radyo Pilipinas Kalbayog ug sa mga kaubanan diha ug sa mga nagpaminaw. Ingon man kang Aljun Malot sa Radyo Pilipinas Sugod, maadjong buntag ug sa kaubanan pa diha ug mga nagpaminaw diha sa Southern Leyte. Og kang Sir Bong Pedalino. Ingon man maadjong buntag, mayong buntag sa mga nagpaminaw nato dinhi sa Dakbayan sa Baybay og of course atong Visayas State University. Good morning once again mga higala sa atong mga suking tigpaminaw. Oo, adlaw nga Huwebes karon na Abril 16 ug lain na usab nga edisyon ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban gikan sa VSU DYD sa FM, maghatod sa mga balita o kalambuan dinhi sa atong Dakbayan sa Baybay. Okay, so una kita sa update sa atong panahon. Oo mga higala, dinhi sa Dakbayan sa Baybay ato yung nasinati ang init nga panahon no, or hingpit nga nagpakita ang atong haring adlaw. Oo, ato yung masinati ang init nga weather karon no. Busa kinahanglan magdala og proteksyon na mga higala sa init nga panahon and stay hydrated, inom gyud og daghang tubig, dala og payong. And labi na sa atong mga students nung nagaklase karon or sa atong mga motorista og sa bisan kinsa man. So, apan anaa sa 26 degrees Celsius, real feel 28 degrees Celsius, and unyang mga udto maabot kini mga higala no og 29 to 30 degrees Celsius. So, dapat good tang stay hydrated mga higala. So, mo kana ang atong panahon dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Kilikiting init jud no. And sa lain pang update, oo, adita sa mga aktibidades atol sa pagsaulog sa ika-102 nga founding anniversary sa VSU. So ugma pohon, by the way, today, April 16, padayon gihapon no, day 2 sa Aban Teknolohiya 3.0. So Industry Academy Fireside Chat, 8 to 5 p.m. sa RDE Hall. And ugma mga higala, formal na nga ablihan ang nagkadaiyang booth sa atong research center, students orgs, and LGUs no nga mitambong nining maong atong kasaulugan. Ugma kana ang first round of judging alas 4 sa hapon sa may lower campus lower campus welcome arc no. Diha ay pahigayon ang maong opening and aduna pay nagkadayang aktibidades next week. In fact, on April 21, adunay Orange and Lemons concert diri sa atong tunghaan sa may VSU Gym 7 p.m. kana mga higala. And atong atangan ang atong maabot usab nga Farmers and Fisher Folks Day karong maabot nga April 27. 7 a.m. By the way, doon na changes sa venue no, from Convention Center at na nato'y pahigayon sa VSU Gym tungod kay padayon kuno ang or ongoing pa ang pag renovate dito sa may convention. No? So VSU Gym na mga higala ang Farmers and Fisher Folks Day 7 a.m. on April 27 adlong Lunes next week kana mga higala. Sa Dakbayan sa Baybay naman ng mga kalambuan or update so far wala pa gipagawas nung manungdanong pahibulo ang atong Baybay City Information Office. Ang atong kapulisan nagpahibaw di ay no nga kabahin ining online banking scams dapat gyud nga mag-amping dili nato patakaghatag ang atong OTP, PIN o password ni bisan kinsa. Personal gyud kana mga higala kung ugaling adunay mga transacciones nga tanaw na to dili maayo no, pwede na to i-report sa pulisya o sa bangko. Mo ni ang pahinumdum sa atong PNP Baybay. And atong supply sa tubig, okay, apan ang atong Baybay City Water District nagpagawas og disconnection advisory. Ugma pohon April 17 sa Area 4 diha sa may ML Quezon Street, Bonifacio Street, Del Pilar Street, D. Veloso Street, A. Mabini Street, C. Arellano,
30 de Diciembre Street, Laurel and Santos Street. And sa atong kuryente, ang atong LECO 4, adunay gipagawas nga Power Advisory number 2026-011. Adunay NGCP scheduled power interruption on April 19, adlong Domingo. Ang apektado ni ini mga higala entire Baybay area for at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. and entire Inupacan to Matalom area at least 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. and 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. mga higala. So ang NGCP adunay pahigayon nga scheduled maintenance activity sa Ormoc to San Isidro nga line, no. So nunot ni ana adunay scheduled power interruption. Timan ninyo mga higala April 19 adlaw Domingo. Dinit sa dakbayan sa Baybay 5 p.m. to 6 p.m. ang maong power interruption. Okay, so mo ka na ang kalambuan updates sa gikan sa dakbayan sa Baybay ug alang sa mga balita nga nakalap. Unang adlaw sa Aban Teknolohiya Forum 2026 malampusong gisugdan sa VSU. 30 ka AEWs di pa ilalom sa harvest ug post-harvest training aron mapauswag ang kalidad sa humay. At ang dugang detalye ning maong mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Thank you, Miss Mikay. Samtang adinay latag tanano, adto na mga larayuluhan na mga suma testihanon. Ari na ang adlaw na Huwebes, Abril 16. 1.6 milyones de pesos nga appropriation ordinance para hin one-time monthly financial assistance na kwalipikado nga senior citizens sa syudad han Borongan. Ordinansa nga nag-establisar hin Integrated Community Gasoline Fuel Assistance Act ginaparigunan na konseho. Rollback presyohan produkto petrolyo naghatag na dako nga bulig nga mga sektor. Sumalaynikan Governor Evardoni. Samtang pagpauswag han edukasyon Arteche ginapapakasug. Congressman Libana nagadumara hin ocular inspection EZU Campus Arteche. Na mga detalye hini ilalatag second half di nila hato na taramdan. Morning, Eastern Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. May na kita 38 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Nasunod na kita second half ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. At depend pumida ito ang iyo kahampang. As usual, kaupod natin, Master Control.
Engineer RV nga na Chief Tig Joey. Ato na mga ka-PCO gihapon para haton mga detalye. Ang mga notisya, unahan natin ang RP Calbayog. Masunod natin RP Sogod, PIA Southern Leyte. Maupay nga morning, Charmaine Perito Balves. Eastern Visaya. Patro damang salamat at ipen pumida ngan para sa detalye sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog. Siyahan, 47 nga panimalay sa Danau 2 makakabenepisyo sa bag-o nga sanitation project sa LGU Calbayog ngan Rotary Club of Calbayog. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Magkakaurusa ang Rotary Club of Calbayog ngan ang LGU Calbayog agud mapauswag ang kamutangan san sanitasyon sa Barangay Danau 2. Ginpinalanera ang plano san proyekto sa usang meeting kaupod si Mayor Raymond Uy kundi in target maghatag sa septic tanks, centralized sewer system ng toilet bowls para sa 47 nga panimalay o 169 nga residente. Suportado ini sa Rotary District Grant nga ginbubuligan liwat sa Barangay Council sa Danau 2 ngan City Health Office agud masiguro ang epektibo ngan padayon nga implementasyon. Panuyo sa proyekto nga mapalapad ang access sa husto nga kasilyas ngan mapauswag ang hygiene practices sa komunidad. Sumalasan mga pasyal, pinaagi san sini nga paniguro nga kolaborasyon, ginlalaygay ang mas limpyo, mas luwas ngan mas maupay nga libong para sa mga pamilya sa Danau 2 ngan sa bugos nga syudad San Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pretensyo. Good morning, Eastern Visayas. Presidente Marcos Jr. gisaksihan ang pagpanumpa sa kapin 2,000 kabag-ong promote nga magtutudlo sa Eastern Visayas. Para sa kompletong detalye, ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Personal nga gipahalipayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong na-promote nga mga magtutudlog principal sa Eastern Visayas ubos sa Expanded Career Progression kun ECP system. Formal nga nanumpa ang 2,121 ka mga magtutudlog principal atol sa mass oath-taking ceremony nga gipangunahan ni Department of Education kun DepEd Secretary Sani Angara sa Tacloban City Convention Center nitong Abril 15. Gila sa seremonya sang promosyon sa mga posisyon gikan sa Teacher 1 ngadto sa Teacher 7 og School Principal 1 ngadto sa School Principal 4 ubos sa Executive Order No. 174 Series of 2022 o Republic Act No. 12288 o ang Career Progression for Republic School Teachers and School Leaders Act of 2025 nga nagtumong sa pagbukas sa dugang nga mga oportunidad alang sa pag-uswag sa karera. Gipasiugda ni Secretary Angara nga ang mga promosyon direkta nga resulta sa paningkamot ni Presidente Marcos Jr. sa kaayuhan o kalambuan sa mga magtutudlo. Sa mensahe, si Presidente Marcos na mahayag nga ang mga sakripisyo sa mga magtutudlo kinahanglang gantihan pinaagi sa paghatag kanila sa saktong level og sweldo nga haom sa ng serbisyo. Matod sa Presidente, ubos sa ECP, natapos na ang dugay nga paghulat alang sa promosyon sa mga magtutudlo. Lakip sa gipromote, mao ang 26 ka longest serving teacher sa rehiyon ug duha ka benepisaryo sa Pinas Ikaw ang Mamat Sir kun SPIMS program nga nagtumong sa pagtabang sa mga lisensyadong OFW nga magtutudlo nga makabalik og makatudlo sa sistema sa publikong eskwelahan sa Pilipinas. Sukad sa pagpatuman sa ECP natong 2025, kapin sa 65,000 ka magtutudlo og principal ang na-promote, samtang ang DepEd nag-target og 100,000 ka promotion sa tibok nasod karong tuiga. Balita gikan sa Dakbayan sa Tacloban para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Balita naman, tikang PIA Southern Leyte, BIR Revenue District number 90, nagpasidungog sa mga magbubuhis, giog pag-ila sa ilang kakugi, pagbayad o buhis. Adyan report ni Bong Pedalino. Radyo Pilipinas Report. Gipasidunggan sa lokal nga buhatan sa Bureau of Internal Revenue
ang pipila ka mga individual o grupo ning lalawigan sa Southern Leyte kinsa nagdikumot sa ilang obligasyon pagbayad sa ilang mga buluhisan. Sa tulumanon kapihan sa PIA sa miaging simana, si Norman Saison, kawani sa BIR Revenue District 90, mibutyag sa nalaing kategorya sa mga nagtamod sa ilang mga tulubagon, busa nahimo mga awardees. Sa individual category, lakip sa mga napasidunggan, gumikan sa kadako sa ilang nabayad nga buhis, mao sila si Anisito Bindiho Jr. Tagasugod, Jimmy Tanyo sa San Juan, o Joselito Dulauta sa Maasin. Sa non-individual category, gumikan sa mga buhis nga narimit, kini naglakip sa Southern Leyte Electric Cooperative, Solico, Living Hope Hospital Incorporated, Rufino Brodet and Company Incorporated, o Golden Lions Foods sa Maasin Corporation. Sa professional category, gipasinunggan mo sila si Dr. Jocelyn Villamor, Dr. Alta Gracia Damalerio, o Dr. Ronavic John Agute. Ubos sa local government unit category, gipasinunggan ang provincial government of Southern Leyte o ang city government of Maasin. Sa national government agency category, kini mao ang Department of Education Division of Southern Leyte o ang Department of Public Works and Highways Southern Leyte 1st District Engineering Office. Samtang sa BIR partner category, nahatagan og award ang munisipyo sa Padre Burgos o ang Philippine Institute of Certified Public Accountants kung PICPA Southern Leyte Chapter. Matod ni Saison nga ang maong mga pasidungog nagtinguha pagdasig sa uban aron mamahimo usab sila nga mailahan isip nagtinundo magbayad sa buluhisan. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Na mga salamat, Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, unang adlaw sa Aban Teknolohiya Forum 2026 malampusong gisugdan sa VSU. Ani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Malampuson nga gipahigayon ng unang adlaw sa Aban Teknolohiya 3.0 Industry Academy Fireside Chat di nagtapok ang mga representante gikan sa industriya ug akademya alang sa usa ka makahuluganon ug makapadasig nga diskusyon. Gibuksan ang maong kalihukan pinaagi sa opening remarks sa presidente sa universidad nga naghatag og inspirasyon ug direksyon sa tibuok programa. In a time when information moves fast and decisions carry real consequences, that reminder stays relevant. I welcome all of you to Aban Teknolohiya 3.0. I welcome all of you to the very scenic university, the Visayas State University. Good morning and God bless. Gimarkahan sa kalihukan ang usa ka aktibong panagbayloay o ideya o kahibalo nga nagtumong sa pagpaligon sa koneksyon tali sa duha ka sektor. Pinaagi sa maong fireside chat, gipasiugda ang kahinungdanon sa kolaborasyon aron mapadali ang inobasyon o padayon nga kalambuan. Sumala sa mga partisipante, dako ang papel sa ingon-ani nga mga panagtigom sa pagpagkunhod sa gilayon tali sa teorya o praktikal nga aplikasyon, ilabi na sa nag-uswag nga teknolohiya o panginahanglan sa merkado. Padayon niya gilauman ang mas daghang diskusyon o kolaborasyon sa musunod nga mga adlaw sa Aban Teknolohiya 3.0 nga nagtinguha sa paghimo og konkretong lakang alang sa mas lig-on ug progresibong kaugmaon. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 1.6 milyones de pesos nga appropriation ordinance para hin one-time monthly financial assistance han kwalipikado nga senior citizens sa syudad han Borongan ug ordinansa nga nag-establisar hin Integrated Community Gasoline Fuel Assistance Act ginaparigunan han konseho. Ang detalye report ni Sok Aberita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Hay kapitong special session naging dumaran sanggo ng panglungsod ng syudadan Barongan nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SB Member Maria Rosentasa naging buhat SB Session wala syudadan Merkules Abril 15 pangunang gintrataran konseho hininga sesyon ang pag-aprobaran iging proponer nga appropriation ordinance kantidad in sobra 1.6 milyones de pesos agud mapunduhan ng one-time monthly financial assistance ang kwalipikado nga senior citizens sa Barangay Santa Fe ug Barangay San Saturnino nga napud pa duha ang kwalipikado nga senior citizen sa Barangay Kampisa ug Barangay Sungko nga nalikatan halistahan han mga benepisyaryo. Ngan ginparigunan adton iging proponer nga ordinansa nga nagahatag hinayuda sektoran transportasyon na syudad nga tituluan Ordinance Establishing the Integrated Community Gasoline Fuel Assistance o ICG Fuel Act, providing for fuel subsidy program for registered motorized tricycle operators and drivers and registered pump boat operators in the city of Borongan, appropriating funds therefore and for other purposes. Samtang gimpasaliwatan konseho ang resolusyon nga nag-aaprobar nga nagpaparigin ang pag-transfer and supplies sa mga propiedad ng LGU Borongan upon pa ang pagbalhin at ownership nga the Bureau of Fire Protection, Borongan City Fire Station, lakipan na sabi nga supplies and properties in siyam ka units in fire extinguisher og pitong kapidaso in used blue drums og iba pa nga nagkakantidad ako bugusan hinsubra 110,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Ngan balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 100,000 pesos nga kantidad sa mga kagamitan pagpangisda gin turnover sa asosasyon sa San Jose, Northern Samar. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Gin turnover sa tulungan ng iba't ibang sektor para sa Bagong Pangarap Association o sa asosasyon sa San Jose, Northern Samar ang mga kagamitan pagpangisda nga nagkakantidad 100,000 pesos. May ada mga tools, ekipahe, ngan mga makinarya nga ginlalauman makakabulig san era operasyon ngan mapahataas ang produksyon. Ilarom san Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program ang bulig ang kabahin san padayon nga paningkamot san gobyerno probinsyal nga maghatag suporta sa mga community-based nga mga organisasyon pinaagi san paghatag kinahanglanon nga mga materyales agud magpadayon ang ira panginabuhi. Mapapakusog ang kapasidad san asosasyon, mapapauswag ang kita ug makakabulig san pankabugusan nga pag-uswag san komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, storm surge protection seawall sa St. Bernard giturn over na. Para sa kompletong detalye ng report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Giturn over na sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Provincial Office ng Storm Surge Protection Seawall ngadto sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard, Southern Leyte. Sa pagpaguna ni Provincial Director Danilo Lagitan gidawat ang proyekto ni Mayor Jocelyn Bungkaras uban sa presensya sa mga opisyal sa Barangay San Isidro, mga miyembro sa Sangguniang Bayan, Municipal Engineer, MLGOO uban pa mga sakop sa lokal nga pagamahanan. Gipangunahan usab ni Reverend Father Dan Estela ang blessing o ribbon cutting sa mga pasilidad. Ang mga seawall kabahin sa face-by-face nga proyekto batok sa storm surge o resulta sa nadawat nga Seal of Good Local Governance kon SGLG Awards o insentibos sa LGU. Gipasabot nga kining nga proyekto simbolo sa maayong panggamahanan nga makita, mabati ug konkretong nga makatabang sa katawhan. Sa katapusan na nawagan ng mga opisyal sa padayon nga panaghiusa ug kooperasyon aron mapadayon ang serbisyo alang sa katawhan sa St. Bernard. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas. Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas.
Visayas. May napakita 7 minutos pa og sa magalas sa 9 haga mga motor cab drivers sa Maasin City nakadawat og tag 5,000 pesos kada usa ubos sa cash relief assistance program sa DSWD. Ang detalye adin report ni Bong Pedalino. Radyo Pilipinas report. Malampusong na pahigayon sa miyaging simana ang pagpanghatag sa 5,000 ka pesos kada usa nga cash relief assistance gikan sa nasudnong pangagamanan alang sa mga motor cab drivers nga nagbiyahe sa mga kadalanan sa dakbayan sa Maasin. Gihimo ang payout sa may city gym. Gipangunahan sa mga kuwanay sa Regional DSWD Office 8, inabagan sa City Government of Maasin, pinagi sa City Social Welfare and Development Office o mga traffic enforcers. May pipila ka pulis ang nagbantay aron magpabilin ang kahapsay o kalinaw sa gihimong cash distribution. Usa sa mga nakadawat mao ang 54 anyos nga si Seriaco Tapayan, motor cab driver nga taga Matalom, Leyte. Matud niya, napulo na katuig siya nga nagbiyahe, nagdrive og motor cab sa Maasin City. Rounder siya og sakop sa Maruda o Maasin Rounder Drivers Association. Kauban ni Seriaco sa iyang balay ang iyang buktong anak og asawa. O kada adlaw human mamasada, mag-ulian siya sa Matalom. Mga 25 kilometros ang kalayon gikan sa syudad. Nagpasalamat siya sa gobyerno sa nadawat nga ayuda. Og niya pa, iyang gastuon ang salapi pagpalit og mga gikinahanglan sa balay. Ilabi na ang pagkaon. Samtang si Pilis Kutihar, focal person sa mga programa, mibutyag nga sa kanatibukan mebot og 871 ka mga drivers sa Maasin City ang nahatagan sa maong cash aid. Tabang nga gihatag sa national government niini nga sektor nga direktang napiktuhan sa nasinati karon nga krisis sa gasolina. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pedalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Damang salamat, Bong Pedalino. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, 30 ka AEWs ni pailalom sa harvest ug post-harvest training aron mapauswag ang kalidad sa humay. Ano ang detalye sa akong report? Nagbadayon karong adlaw ang 30 ka agricultural extension workers kun AEW's Batch 1 alang sa 5 ka adlaw nga pagbansay kabahin sa harvest and post-harvest management nga gihimo sa Agricultural Training Institute Regional Training Center kun ATI Artiza 80 kan Abril 13 hangtod 17 ning kasamtang tuig. Tumong sa mga training ang paghatag og lig-on nga kahibalo og practical nga kahanas sa husto nga pag-ani ug pagdumala sa humay human kini maani. Pinaagi niini gilauman nga maminusan ng post-harvest losses ug masiguro ang mas maayong kalidad sa bugas nga mabaligya sa merkado. Apil sa kalihukan ang nakadiiyang interactive lectures, field demonstrations ug hands-on exercises nga gituyo aron mapaligon ang papel sa mga AEWs isip mga frontliners sa paghatod sa tukbang teknolohiya sa pagpananom sa humay ngadto sa mga mag-uuma sa ilang komunidad. Ang iyang masayran nga ang maong pagbansay usa ka dakong tabang aron mas mapalambo ang produksyon sa humay ug kita sa mga mag-uuma pinaagi sa epesyenteng mga pamaagi sa pagdumala human kini maani. Samtang nagpadayon ang Batch 1, gikatakda usab ang sunod nga batch kun Batch 2 nga ipahigayon gikan Abril 20 hangtod 24 ning kasamtang tuig aron mas sa daghan pang mga extension workers ang makabenepisyo sa maong programa. Ang maong balita na hikay kauban ng ATI Artiza 8. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Ato nga, Eastern alas 8:57 Visayas. na sa buntag, ug una na kaming manamilit. O din hinatapos ang partisipasyon sa DYD sa FM ng atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongora, ug ako nakauban kaniya si Glory Kayunda, alang ning atong tulumanon Good Morning Eastern Visayas. Morning,
Eastern Visayas. Samtang rollback presyohan na produkto petrolyo naghatag hiyan na dako nga bulig nga mga sektor. Sumalay ni ka na Governor R.V. Ivardoni. Ang detalye ada naton report. Radyo Pilipinas Report. Naghatag hinda ka nga bulig nga magkaiba-iba nga sektor anigin patuman nga rollback nga presyohan lana. Sugad na lang diesel nga maabutin haros 20 pesos kada litro ang igin ubos. Sumalakan Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni. Sumalaha Gobernador, dakan pakabulighan pagbaratuhan presyo ang produkto petrolyo, transportasyon, tracking, logistics, ngan mga proyekto infrastruktura nga apektado han mahal nga krudo hanaglabay nga mga bulan. Iya pagintagan doon nga darainihan paningkamot han gobyerno nasyonal. Very significant to. Bakit? Kasi syempre, ang dami nang umaaray dyan eh. Lalo na sa mga sektor na gumagamit ng diesel. Infrastructure natin, halos lahat ng trucking, logistics, everything is really affected by it. So malaking bagay na may rollback tayo. This is the effect of what the national government has been doing. Kasi maraming dumadating ngayon ng mga bagong supply ng crudo, ng oil, galing na sa ibang sources. Hindi na nanggagaling sa Middle East, galing na sa Russia, etc. etc. Kaya na ngayon, nararamdaman natin yung rollback. Ang crucial na lang ngayon, or ang importante, sana magtuloy-tuloy. Naglalaong liwat ang gobernador nga magpapadayon ang kooperasyon han nasyonal nga gobyerno ha ibang nasod ngan mahumanan gera nga nakakaapekto ha ekonomiya habug-us nga kalibutan. So sana patuloy pa yung kooperasyon ng national government dyan sa ibang mga bansa at sana talaga tumigil na yung gera kasi it's a global recession. A lot of countries are deeply affected and mainly these are countries from Asia, specifically Southeast Asia, who rely a lot of their oil from the Middle East. Para habagong Pilipinas, Inihipenelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, punto 9:00 san aga. Ngan, din hinaluwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong nakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngan damalawat nga salamat sa aton tagkontrabar balita Suzette Pratancio. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mausab kadto ang mga balita nga hikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod dining Webes nga Rizon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tanong sa Master Control Kuya Noel Palugod ug ang ato nga mga interns gikan sa Southern Leyte State University and Kuya Jun Antegra mga higala na gihapon. No, mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan Aldzon Malot sa makausapa. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, waray na good man kita oras, un minuto na nakalabay hala sa 9. Antes kita magtapos, i-acknowledge nato na mga ka-live stream, Jeremy Ubalde, Jengol Matico, Franz Navarrete Probe, Shirley Nicarta Dadison, Tersing Magayon, Mila Afablengan, iba pa. Ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tech Joey Hatran sa meter, kabakyang nato na Master Control, Engineer RV Dadios, News Contributors Daisy Bilizar, nga nati Sok Abiria. Thank you, Kalbayog, RP Kalbayog, RP Sogod, PIA Southern Leyte, DYDC FM, Micaela Gongora. Ati Pen Pumida ini, naging imbitar kami nga tanan para buwas. Pareho nga oras nga ni stasyon, di nila ato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa